Christmas Lifers! It is my chance again to lead our opening prayer, and I'll take the opportunity to give an encouragement word as well. I know some of us are questioning ourselves, do we really need to celebrate Christmas? With this pandemic, with the typhoon, we've lost our jobs, we've lost our loved ones, we've suffered enough. And what's our reasons to celebrate Christmas after all of this? But then when I've done my devotion for today, it rebuked me as well, because they have almost the same situation. The story here was about war, during war, and they've lost their loved ones, their husband, their sons during war. And what's the reason to celebrate Christmas? And at the very moment, at the eve of Christmas, they all, the town realized that we have reason to celebrate Christmas because our Messiah was born. Our Messiah was born during Christmas. That's why we're celebrating Christmas, because this is our Christ celebration. So as Christian, we have all the most reason to celebrate Christian. It is hard for us to even think about it. I know it's not easy. It's not easy for me to say, because I may be not in the same situation with you right now. I don't know what's happening. I don't know what's your situation right now. But then, with this pandemic and Christmas is coming, we have to remember that Christ was born, that Christ is our hope. He's giving us new hope. And he said in Revelation 21:5, I am making everything new. And that is His promise. We have to cling on that promise that Christ was born and He is making everything new. In perfect time, in His perfect moment, in His perfect time, He is making everything new. And that's the reason that we need to celebrate Christmas, because God promises. And in His promise, there is hope. So let us bow down our heads and let us pray. Father God, I thank you, Lord, for you are our God, you are our salvation, and you are our reason to celebrate Christmas. Thank you for what you have done, Lord, in our lives, Lord. And we believe, Father God, we believe, Lord, and we are holding in your promise, Father God, that you will make everything new, Lord, in your perfect time, Lord. We will regain what we've lost, Father God. You will give them back to us, Father God. So Lord, thank you, Father God, because you are our God of hope. You are our salvation, and you are the reason why we will celebrate Christmas, Lord, with joy in our hearts, Lord, Father God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord, na sa kabila, Lord, ng sakit, sa kabila ng nararanasan namin, Father God, we have you, Lord. We have you as our reason, our main reason to celebrate Christmas, Father God. And thank you, Father God. I am praying, Lord, for everyone, Lord, for all our members, for everyone listening, Father God. You will touch their hearts, Lord, and give us new hope, Father God. And thank you, Lord. Thank you, Father God, because we know that you are working at this very hour. You are working at this very moment, Father God. You are working, Father God. Thank you, Father God.
And we pray for your victory, Lord, over our lives, over our health, over our income, over our church, over our family, our children, Father God, over our work, Lord. We pray for your victory, Father God. And we claim, Lord, that you will make everything new. You will make everything new, Father God. Thank you, Lord. Thank you for you are our God and our hope. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Good morning, Lighters! Welcome po sa ating online worship celebration dito po sa Lighthouse. Praise God dahil ang Diyos po ay nananatiling tapat sa ating lahat. Amen? So, ngayon pong araw ng Pasko, binabati po namin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. At sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! With angelic host.
virgin's womb. Veiled in flesh, the galaxy. Hail the incarnate deity. Jesus, man with man to dwell. Jesus, our Emmanuel. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the son of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. The newborn King. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Humbly to the earth you came, born into this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Humbly to the earth you came, born into this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. 'Cause your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save. 'Cause your Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save. Your name, 'cause your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water.
Yan po, isa po mapagpalang linggo po sa ating lahat. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Isa pa po ako po si Pastor Mark at wini-welcome ko kayo sa ating gawain through online. Ayan po. So, last 2 weeks po, napansin natin ang mensahe po natin ay patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil yun nga po Pasko na and Christmas. So, it's all about the birth of Jesus Christ. So, ano nga bang ibig sabihin? Ano nga ba yung meaning, di ba? Nito para sa atin. Hindi lang basta meaning, ano ba yung dapat nating matutunan at dapat nating malaman sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Di ba? So, excited po ako sa mga oras na ito. And yun nga po, alam ko yung iba sa inyo abala na, medyo busy na sa mga bagay-bagay, pero wag po nating kaligtaan, nasa pandemic pa tayo. Bilang pastor, bilang paalala ko po sa inyo na yun nga po yung mga health protocols po sa atin ng ating government ay wag po nating kalimutan kung hindi nyo po talaga mapigilan. Pero hanggat maaari po sana, stay at home pa rin tayo. At kung yung party-party na yan, yung mga gusto nyong gawin, ay kahit kayo na lang muna, wag munang mag-plan ng napakalaking gatherings, di ba? So, dahil iba okay lang magsaya, pero kailangan po natin maging matalino at maging maingat sa ating kalusugan. So, yun lang po bilang paalala sa inyo. And ngayon po, dadako po tayo sa mensahe ng Panginoon na ibinigay sa atin. So, ito po ay talagang napakaganda po. Dahil titignan po natin kung paano at ano ang Pasko sa buhay ni Mary. Ayan, kasi ito pong the whole passage po from verse 8 to verse 20 ng chapter 2 ng Lucas. It's all about the message of the Lord na pinadala sa angel, pinadala sa na narinig ng mga shepherds din. Ito'y pinagmaingay nila sa lugar. Then, narinig din ito ni Mary na siya mismo nung narinig niya, kahit siya yung nagdadalang tao kay Jesus Christ, talagang pinahalaga niya at talagang pinagbulay-bulayan niya itong message na ito. So, titignan natin yung buhay ni Mary bilang response niya doon sa mensahe na itong Panginoong Hesus natin ay na siyang tagapagligtas ng tao. Ano ba yung naging epekto sa kanya nung mensahe na yun? So, titignan po natin. So, kung may Bible kayo with you, ay open po natin sa Lucas chapter 2 verse 19. So, medyo ayan po yung ating sentro, yung kanyang response ni Mary dito. So, Lucas chapter 2 verse 19. So, NLT po ang gamit ko dito. So, yun. How to have a meaningful Christmas. So, titignan po natin yan. And sabi dito sa verse 19, Luke chapter 2 verse 19, sabi dito, "But Mary kept all these things in her heart and thought about them often." So, napakaikli lang po ng verse, no? So, ipanalangin po natin upang gabayan tayo ng ating Panginoon at bigyan tayo ng knowledge and wisdom to understand His Word. Let us pray. Lord, thank you po sa mga oras na ito as we study and meditate your word today, Lord. We pray na kami po gabayan nyo, bigyan nyo po kami ng understanding and wisdom, Lord. Na ano nga ba yung Pasko para sa amin? Ano nga ba yung kapanganakan ni Kristo Jesus para sa amin? Lord, I pray na sa mga makakapakinig, yung kanilang puso, yung kanilang isipan, na hindi lang nila tignan na isang ritual, isang season, isang kasiyahan, isang party lamang ang Kapaskuhan ito. Bagkos, Lord, I pray na minimin nila ito, then tinitreasure nila ito, Lord, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, na ito yung pinakamahalagang event, O Lord, na nangyari sa buong mundo 2,000 years ago. Lord, I pray na i-illuminate nyo yung word na ito sa aming puso, sa aming isipan. At Lord, kapag kami ay natuto, ay ma-share din namin sa iba, Lord.
Bigyan niyo po kami, Lord, ng spirit, O Lord God, to share itong gospel mo, Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe ng kapanganakan ni Kristo Jesus. At may matutunan po kami sa buhay ni Mary, Panginoon. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, yun po. Title po natin is How to Have a Meaningful Christmas. So, paano nga ba ako magkakaroon ng meaningful na Christmas? So, don't get me wrong, 'di ba, sa iba kung titingnan natin pa, ganito nila minimin. 'Di ba? Hindi ko naman sila gina-judge, pero parang ganoon na nga yung makikita mo dahil sa kanilang response, 'di ba? So, hindi naman ako KJ sa mga taong sanay sa mga kailangan pag Pasko, kailangan may bago akong damit, kailangan may bago akong sapatos, may bago akong motor, may bago akong sasakyan, 'di ba? So, hindi po masama na meron po, mag-expect tayo niyan. Pero kung hindi magiging buo ang Pasko mo dahil wala ka niyan, sorry, hindi para sa iyo itong mensahe na to. Dahil ito ang bubuo sa Pasko mo pag napakinggan mo itong mensahe na to, na makikita natin kung paano nag-respond si Mary dito sa mensaheng ito. So, para po maintindihan po natin ito, mamaya po babasahin natin from verse 15 hanggang 20. So, ayun. Paano nga ba ako? Yun yung question sa atin. Paano nga ba ako magkakaroon ng meaningful na Christmas? So, ano nga ba yung magiging response natin dito? Kung makikita natin yung response din ni Mary dito sa mensaheng ito. Then, yun po. And, yun, gusto ko po i-share sa inyo. Basahin po natin uli sa verse 19. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. So, ano nga ba itong kinikip na to ni Mary sa kanyang puso? Yan. Number 1 po, ang point number 1 natin, treasure the message of Christmas. Treasure the message of Christmas. Yan. So, ito. Kung makikita mo po natin dito sa verse na to, na si Mary, yan, parang ano lang siya napalaman lang siya dito Actually, yung nga, kagaya ko ng pag binasa natin ito from verse 8, yung discussion ay patungkol lang sa message ng Lord na pinababa niya sa anghel, at itong mga anghel bumaba sa lupa. Ibinigay yung mensahe doon sa mga pastol o sa mga shepherd. Yung napakinggan ng mga pastor, na witness nila yung message na ito, then nagalak sila at i-share din nila, ipinagmaingay nila itong mensahe na to. Ano nga ba yung mensahe na to? Basahin po natin sa Tagalog. Ito po yun sa verse 11. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito po yung mensahe. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito po, tuloy natin sa 12. Ito ang palatandaan. Matatagpuan nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. So, yun po. So, yun po yung mensahe na yun. Then, yun po yung discussion about message ng Lord sa angel na binababa sa shepherd. Then, biglang sumingit lang itong verse 19 na ito. Pero nakita natin na, yun nga, from verse 18, basahin po natin. Sabi dito, sa verse 18 po ng chapter 2 ng Lucas, sabi dito, all who heard the shepherd's story more astonished. So, nung napakinggan ng mga shepherds, then pinagmaingay nila itong salita, then shepherd's story, then yun nga yung reaction nila, yung astonished.
astonishment. And ano nga ba yung astonishment na yun? So, ito yung expression nila, yung na-surprise sila, na-impress sila. Ito yun. Ito yung nangyari na yun. Talagang natuwa sila, nagalak sila doon sa mensahe na yun. So, nakita nila, pinuntahan nila ito si Mary, si Joseph, tapos na-witness nila na ito nga, pinanganak itong Panginoong Jesus na to doon sa mismong sabsaban. So, yun po yung message. Then, na-witness nila. Then, yun nga po alam mo yung minsan, pag may nawi-witness po tayong mga bagay, then, yun na-admire din tayo. Kasi yun yung ibig sabihin Diba? Parang, nung sa verse 18 na to, after napakinggan yung mensahe na yon, and parang may encounter na nangyari na ito yung message ng Lord, talagang masaya sila na nagalak, pinagmaingay nila, pinagsabi nila. So, parang tayo rin minsan yung pag nanonood po tayo ng mga nakaka-inspire na movie, 'di ba? Some people are admire, 'di ba? Sa isang story but they don't accept the lesson, 'di ba? Maraming nakikinig pero pagdating na sa lesson parang hindi nila ma-accept. 'Di ba? Parang pag yung sa test na, 'di ba? Yung minsan tayo, nakikinig tayo sa mga teacher natin, nakikinig tayo sa mga pastor, ang daming tinuturo. Pero pag yung nandoon ka na sa, yung yung test na, parang wala naman tayong na-apply. So, napakahalaga po na meron po tayong Word of God. And makikita po natin dito na si Mary, treasure niya itong message, the message of Christmas, then he make a difference. So, yun po. Sa treasure the message of Christmas, sa point number 1 natin. Letter A po, make a difference. Make a difference. So, basahin po natin previous dun sa verse 15. Sabi dito, when the angel, basahin po natin Luke chapter 2 verse 15 hanggang 18 lang. So, yun po. When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, let's go to Bethlehem, kung saan nangyari yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Let's see this thing that was happened, which the Lord has told us about. And 16, they hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was a baby lying in the manger. So, eksakto yung sinabi ng anghel doon sa na-witness nila. After seeing him, verse 17, the shepherds told everyone what had happened. So, ito na, pinagmaingay nila what the angel had said to them about this child. So, yun nga, na-surprise sila, astonished, na-surprise sila doon sa message. Hindi lang basta napakinggan na-witness din nila ng kanilang paningin. Ayan, dun sa 18, all who heard the shepherd's story more astonished. Yun nga po yung kagandahan. And then, ito, biglang may but. Diba? But, Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Si Mary, diba? Ito, silent lang sa kanyang puso. Yung alam mo yun, yung simple lang pero rock. Yung hindi makikita sa expression niya. Hindi mo makikita na pero nag-uumapaw pala itong mensahe na to sa kanya. So, kinip niya to, all these things in her heart and thought about them. Sa other translation, treasure niya. Then, pinagbulay-bulayan niya itong mensahe na to. Tayo kaya, tanong natin sa sarili natin, gumagawa ba tayo ng kakaiba sa napapakinggan nating mensahe? Nagre-response ba tayo? May application ba sa atin ito? So, ito, kagaya nito, napakinggan nyo ako ngayon. Yung imbes na i-treasure nyo yung message na to, ayan, okay, tapos na, okay na yon, party na. So, diba, hindi ka man lang nag-worship kay Lord, hindi ka man lang nagpasalamat, hindi mo man lang mineditate yung
lalo na alam natin sa sitwasyon natin, marami tayong pinagdaanan, no? Pero kagandahan, yung maisip mo ba na si Jesus Christ is pinanganak para sa iyong mga kasalanan? Ito yung napakahalagang event talaga. Siya yung pinakadakilang pag-asa natin. Make a difference. So, ganun minimeditate niya itong word of God na to. Ayun, sabi doon sa verse 19, no? And thought about them often. All these things in her heart. Sinapuso niya at sinaisip niya. So, yun yung response ni Mary. So, tayo kaya, hanggang inspire lang ba tayo pagdating sa lesson, parang wala na tayong natutunan, na hindi na nakikita sa atin yung naririnig natin, di ba? Para magkaroon tayo ng meaningful na Pasko, meaningful na Christmas. So, ganun yung response, yung kakaiba yung response dito ni Mary sa response ng mga shepherds na tagapakinig. So, medyo mag-fast forward po tayo ng konti. Yun nga po, nung lumaki na si Jesus Christ. Ayan. So, nagkaroon ng conclusion dito si Jesus Kung babasahin nyo to, kung pagninilay-nilayan nyo talaga to, na ganun yung, kung titignan natin, ang gandang ng response ng shepherds, no? Pero pag binasa po natin, yun, lumaki na si Jesus, doon sa Luke chapter 4, verse 22. So, ganito na yung naging conclusion ni Jesus sa kanila. Sabi dito, verse 4, Luke chapter 4, verse 22. Sabi dito, pinuri siya ng lahat, namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. So, ngayon tinitingnan nila si Jesus na, yun nga, kasi ang mindset nila yung parang ibang tagapagligtas yung ini-expect kasi nila. Ang ini-expect nila yung king na yung maglalabas sa kanila sa pagiging alipin nila. Siguro in-expect nila yung yung earthly king lang yung in-expect nila. So, ganun po yun, yung in-expect nila, ganun yung king. Pero yung nagkaroon sila ba ng pag-uusisa or pinapansin nila si Jesus, pat ganito, anak lang naman yan ng karpintero. Parang ganun yung tingin nila kay Jesus. Parang yung message ko nung Semana Santa. Alam mo yung mga tao na nagtataas-taas ng kamay kay Jesus, yung nagsasabi ng Hosana, Hosana, is the same people na yun din pala yung magsasalita or magsasabi na crucify him. So, nagkaroon ng conclusion dito si Jesus Christ. Basahin po natin sa verse 24 ng Luke chapter 4. Sabi dito, in verse 24, sabi dito, at nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus, tandaan nyo, walang propetang kinilala sa kanyang sariling bayan. Walang propeta. Ibig sabihin, walang mga ganitong mga lingkod ng Diyos na tatanggap sa kanya sa mismong sariling bayan, 'di ba? So, 'di ba nabasa natin yung chapter 18 ay yung verse 18 ng Luke chapter 2 na nakita natin yung response, 'di ba? Tuwang-tuwa nung una nakapakinig. 'Di ba? Parang tinatamaan ka na. Nung una, tuwang-tuwa ka nung napapakinggan mo yung mensahe. Tapos, nung eto na, nagkaroon na ng conclusion si Jesus Christ. Kasi napakatalino ni Jesus Alam niya yung lahat Nagkaroon siya ng conclusion na at nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus Christ, si Jesus, tandaan nyo, walang propetang kinilala sa kanyang sariling bayan. So, mismo si Jesus, hindi rin siya tinanggap nitong mga tao na nagalak, pinagmaingay yung salita.
So, yun pala, no, hindi po lahat ng nagmamaingay ng salita ng Diyos talagang tumatanggap, 'di ba? Kahit yun, kung yun nga nangangaral na lalo na kaya yung tagapakinig lang, 'di ba? So, I hope na hindi itong nagdaang Pasko na hanggang dun lang. Napakinggan lang natin yung mensahe ni Pastor Mark, then tapos na. And eto, basahin din natin sa verse 28, chapter 4 ng Luke. Sabi dito, galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig. Kasi pinariringgan sila talaga hindi naman intention, but na guilty sila doon sa sinabi ni Jesus. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan sila palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Biruin mo yung nagalak, nakarinig yung mensahe nung ikaw ay pinanganak. Ngayon, nung nagkaroon na siya ng conclusion si Jesus Christ, gusto na siyang patayin ngayon, di ba? So, I hope na yung mensahe ng Panginoon, hindi siya pang seasonal lang dahil Pasko ngayon. Then, pagdating na ng ibang sitwasyon ng ating buhay, parang wala na siyang epekto. Si Mary talagang treasure niya ito sa kanyang puso. And B, so make a difference. So si Mary, pinagbulayan niya, mineditate niya. And letter B po, una yung A natin is make difference, and B, value the message. So yung word kasi dito, yung the word na ginamit dito, the word Luke uses her when he says Mary, yung treasure these words na binanggit dito. Ito po ay kasi pag sinabi nating word, hindi lang ibig sabihin nito yung logos na binabanggit natin. Ano ba yung logos? Ito yung written word na ito po yung binabasa po natin. That is logos. But yung word po na ginagamit dito, yung tinutukoy ni Mary, which is the rema. Ayan, ano nga ba yung logos at rema? Yung logos is written po yan. Nababasa po natin. But yung rema is closer in meaning to our word saying. Ito po naman yung rema. Ito yung specific word na gagamitin mo in your current situation. Ito rin po ay ginamit din yung word na to, yung rema na to, doon sa full armor of God. Na kasi pag may specific kang battle, may specific weapon ka rin gagamitin. 'Di ba? So kaya nga napakahalaga po na meron po tayong rema in any situation ng ating buhay. Ano man yung pinagdadaanan natin. So parang ako lang siguro kahapon, ba yun? Maraming parang yung kasi ako ay bumabiyahe, parang yung namimikon sa kalsada na kahit pastor din ako, nagagalit din ako. So, nanghihingi ako ng word kay Lord. Then, I search. Ang daming binigay sa akin ni Lord na message. But yun nga, I thank God dahil kumalma ako sa salita ng Panginoon. Pampakalma rin pala, no? Pag yung medyo nandun ka na sa nagpupuyos na yung galit mo, di ba? So, specific battle, specific word din na kailangan mo. Specific weapon din na kailangan mo. So, yun, nabasa ko yung word na yun. Then, sabi ni Lord sa akin, pwede naman normal yan, yung magagalit ka. But, hindi nawa itong galit mo is maglilid sa'yo sa kasalanan. So, yun. Yan yung rema na sinasabi ko. So, ganun din yung word na ginagamit ko. Ibig sabihin, i-value mo. Kasi pag binavalue mo, mapapakinabangan mo. Tandaan po natin yan. Pag binavalue natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, napapakinabangan natin. Pero pag di natin binavalue yan, ibig sabihin, hindi natin yan napapakinabangan. Wala lang, napakinggan lang natin. Kagaya ngayon, I hope di kita ginajudge na yung word na ito na sinasabi ko sa iyo
ay napapakinabangan mo. Ang salita ng Diyos, itong Word of God ay napapakinabangan natin sa anumang klase ng battle natin sa buhay. Huwag yung tayo po ang gumagawa at gumagamit ng sarili nating weapon. Diba? Dahil iba po yung weapon natin. Baka makasakit, makapanakit, o tayo mismo ang masaktan. So, iba po yung Word of God. Pag yan ng dahil hindi lang yan weapon, bibigyan ka rin ng right direction, and bibigyan ka nito ng kapayapaan. So, yun po, make a difference, 'di ba? Kapag napakinggan mo yung message hindi lang napakinggan, 'di ba? Kailangan may gagawin ako dito sa mensahe na 'to. And then be value. Papahalagahan ko itong mensahe na 'to. Itong napakinggan na 'to, kagaya ni Mary. 'Di ba? Actually, lang 'to yung parang sumaglit lang yung dito ni Mary, pero ganun malaki pala yung kanyang puso doon sa pagtanggap sa salita ng Diyos. And also, letter C, preserve the message. Preserve the message. So, napakalaga na hindi lang once, hindi lang, kasi ganun yung yung ginawa ni Mary. Sa NIV sinabi, but Mary treasured up all these things. Sa NIV po and pondered them in her heart. Pondered, ibig sabihin, mineditate niya, tinago niya sa puso, pinahalagahan niya. So, I hope itong Pasko na ito, itong award ng God sa atin, kapanganakan niya, hindi lang nagtapos sa napakinggan natin, but isinasa pamuhay natin at pinapahalagahan natin. Preserve. Diba? Pag preserve ang isang bagay, ibig sabihin, ito'y pangmatagalan, hindi pang mabilisan. Lagi natin itong ipipreserve. Lagi natin itong pahahalagahan. Diba? Kagaya ng mga kinakain natin para hindi siya mabulok. Diba? Iba sa atin, baka parang gano'n na lang tingin natin sa salita ng Diyos Gano'n na sa mensahe ng Pasko Once lang dahil Pasko, diba? Ngayon, medyo napapakinabangan. Pero baka bukas makalawa, bulok na. Wag gano'n ang mangyayari. So, I encourage you na gumawa tayo ng kakaibang bagay, 'di ba? Make a difference. I-value natin ang message and preserve this message. And lastly, number 2, ponder the message. 'Di ba? Ponder the message. What is ponder? Ponder is meditate or think about. Pinag-iisipan mo itong mensahe na to. 'Di ba? Pinag-iisipan mo. Minimeditate mo. Ano nga ba ito? Itong mensahe na to ng Panginoon. Na hindi yun nga kagaya. Ulit-ulitin ko po. Kagaya nung mga shepherds na nakapakinig. Then, nagkaroon si Jesus Christ ng konklusyon na ito, nakapakinig lang yung mga yan, pero hindi talaga totoong tumanggap sa akin yan. Kasi walang tatanggap sa sariling bayan niya mismo. Nabasa po natin yung sa verse 24 ng chapter 4 ng Lucas. So, ponder the message. Letter A, think deeply. So, ito'y pinag-iisipan natin. Diba? Yung inaalam natin yung lawak. Diba? Ano nga ba itong mensahe ito ng Panginoon sa atin? Bakit binigay sa atin ng Panginoon yung mensaheng ito? Para lang ba sa wala? Para lang ba may mapag-usapan? So, ibig sabihin pag-isipan, 'di ba? Think
ponder the message, meditate it, think deeply. Alamin mo yung bakit nga ba, 'di ba? So, si Mary ganun yung ano niya. So, hindi ko in-exalt si Mary dito, but yung kanyang response. Makikita natin, ang ganda kasi ng response niya dito. So, yung response niya, yun talagang mineditate, then pinahalagahan. Kaya po napakalaga po ng Word of God sa atin. Ito yung ating pagninilay-nilayan. Not once, but letter B. Diba? Think deeply. Baga, lawakan mo, elaborate mo yung Word of God. Ano nga bang epekto sa akin nito? Ano ba mapapala ko dito? Yung magkaroon ka ng maraming tanong dyan. Diba? Think deeply. Pag-isipan mo, i-meditate mo. And B, diba? Think repeatedly. Not once, but in every day. Diba? Habang nabubuhay tayo, ulit-ulitin natin tong mensahe na to. Napakalaga po. Think repeatedly. So, mahalaga po na inuulit-ulit po natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang sitwasyon natin, ang mga pagdadaanan po natin sa buhay ay paulit-ulit din po. So, balikan. So, kaya ang salita ng Panginoon ay paulit-ulit yan sa atin. Dahil alam ng Lord na tayo naman ay hindi talaga consistent. Kaya marami po tayong paghuhugutan na karunungan kapag itong salita yung mensahe ng Panginoon, yung kapanganakan ng Panginoong Jesus na magliligtas sa atin, bibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, pahalagahan po natin yan. Lalo na kung Kristiyano ka. Hindi ka lang nagtapos na okay, pinanganak si Jesus Christ para sa aking kasalanan. But yun nga po, sinabi ko kanina, make something different. Value the message and preserve natin tong message. So, think repeatedly. Wag po tayo gagaya sa mga shepherds na tinukoy dito na once na nag-express sila ng magaganda nilang expression doon sa Word of God, pero hindi rin naman nila ito napakinabangan. Ang nakakalungkot nga lang, yun nga, hindi rin pala nila tinanggap ang Panginoong Jesus. So, makikita mo ang tao na talaga nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay namumuhay, na naka-align sa salita ng Diyos. So, kapag wala na ang salita ng Diyos, di ba, kung ano-ano nang nangyayari sa buhay, kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig, kung ano-ano na yung nagiging response. So, meron pa nga nauuwi na sa pagkakasala. Diba? I hope na itong word ng Panginoon sa atin, lalo na ngayong Pasko, it's all about what Jesus has done to us. So, kung pinapahalagaan mo to, pinapahalagaan mo yung ginawa ni Jesus Christ. So, nawa sa pagbibigay mo, sa pagreregalo mo, okay yan. Nawa, iniisip mo yan, kaya ka nagbibigay dahil ito yung heart ni Jesus. It's all about pagbibigay. Ito yung heart ng Lord sa atin. Itong Panginoong Jesucristo natin na ipinanganak para mamatay para sa ating mga kasalanan. So, ito yung talagang napakagandang event na nangyari na hindi natin maipagpapalit sa material. Kaya po, i-treasure po natin tong message na to. I-meditate po natin ito. At lagi natin pagnilay-nilayan. I-treasured po natin. Treasured up all these things. Kagaya nung ginawa ni Mary. And pondered them in her heart. And dito na po ako magtatapos sa verse 20.
The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel and told them. So, nawa yung Pasko na to, okay lang maging masaya, mag-party. Pero wag lang sana puro kantahan, puro kainan. Ito rin yung time na para magpuri naman tayo, sumamba naman tayo sa ating Diyos. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos na still, 'di ba? Kung titignan mo, kung re-reviewin mo yung mga pinagdaanan natin this year, napakabuti talaga ng Diyos. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw yung during pandemic, in the midst of pandemic, naranasan mo yung nagkaroon ka ng breakthrough. Ngayong pandemya na to. 'Di ba? Hindi ka ba nagagalak no na ganyan yung naranasan mo pa? Samantalang iba talaga na halos mababaliw na sa problema. Wala ng trabaho, pandemya pa. May mga ilang bagyo pa na dumaan. 'Di ba? Halos masiraan na yun ng mga ulo yung mga nakaranas nun. But sana grateful tayo and contented doon sa katapatan ng Diyos sa atin na hanggang ngayon pinag-iingat niya tayo at hindi pinagkukulang sa ating mga pangangailangan. So this message, ito ay pag-aalaala sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa atin. So kung ito'y iti-treasure mo, kung ito'y pahahalagan mo, iba-value mo yung message na ito. So, it's about time na mag-worship tayo sa Panginoon. Diba? Sama mo yung pamilya mo, umawit kayo, kumanta kayo. At manalangin din kayo as response doon sa kabutihan ng Lord. Tigit sa lahat, naalala natin yung ating tagapagligtas na sanlibutan. Walang ibang ating Panginoong Yesus. So umagang ito, yun lamang po. So kung naintindihan mo itong mensahe at pahalagahan mo, magkakaroon ka na ng meaningful na Christmas. So yun lang po, dito po ako nagtatapos. At kung bago ka lamang sa ating video, sa mensahe na napakinggan mo, ay talagang nagalak ka. Siguro ito rin yung time kung medyo naninibago ka, parang ano bang meron dito sa ginagawa namin. So, inaanyayahan kita na ipikit mo yung mata mo at para maranasan mo si Kristo sa buhay mo. At yung mga pagpapala na para sa iyo ay makamtan mo. At ang pabor ng Panginoon ay makamtan mo. Tanggapin mo ako sa panalangin pagtanggap. Sabihin mo, repeat after me. Panginoong Hesus, ako po, isang makasalanan. Humingi po ako kapatawaran sa mga ito. Linisin niyo po ang aking puso at ang isipan sa mga bagay na aking nagawa. Tinatanggap po kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po mag-ari sa trono ng aking puso, ng aking buhay. Kayo na po ang aking Panginoon, tagapagligtas sa mga oras na ito. At tulungan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, pinupuri po kita, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So yun po, at dito na po nagtapos ang ating mensahe. I hope magkaroon po tayo ng masayang Disyembre ngayon. Ano man yung pinagdadaanan natin, na gusto ko lang po sabihin sa inyo na mapalad po tayo dahil meron po tayong Diyos na maasahan anumang sitwasyon ng ating mga pinagdadaanan. Ayan po, mag-iingat po tayong lahat. Enjoy po natin yung season na to at naway mangibabaw po ang kagalakan
sa ating puso. Yun lamang po. God bless. Good shadow, restlessly hold. Labors waiting in silent hope for the promise and longs to know what heaven holds. Then the angels in holy haste lift their anthem, your Savior lays in the manger, in humble form, your King is born. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call for this era in the glorious, the incarnate Word of God. Oh, the kingdom and its power resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. This means mercy in fullest form, loving kindness forevermore. Son of David and Son of God, He is Christ the Lord.